Habang buhay daw na pagkabilanggo, ang posibleng mangyari kay Digong, failure to investigate tukhang, ang katapat daw neto ay reklusyon perpetua or life imprisonment. Okay. Perpetual imprisonment. Pero ang pagkakaalam ko kasi sa ganyan, 30 to 40 years ata. Tapos yun nga, pwedeng magkaroon ng parole. Anyway, tignan natin. Under international law, ex-President Duterte is criminally liable for crimes against humanity as he ordered, tolerated, and even whitewashed the killings. Yan po ang sabi ng isang magaling na abogado at dating congressman, dating representante ng party list na Bayan Muna na si Atty. Nery Colmenares. Ako rin po ay naniniwala rin po tayo na hindi lang doon sa mga pamilya ng biktima na nagluluksa hanggang sa ngayon, may pananagutan etong si Digong. May pananagutan po etong dating presidente na ito sa buong sambayanan, sa taong bayan. Katulad din po ng sinabi ni Senator De Lima na kung sakali na meron siyang paghihigante sa puso niya, ito ay gagawin niya, yung lahat ng hakbang na ginagawa niya ngayon ay all in the name of justice. Dahil naniniwala siya na hindi lang sa kanya may kasalanan si Digong, kundi sa taong bayan. Kaya dapat lang napanagutin etong dating presidenteng ito sa taong bayan. Malaking regalo para sa mga kababayan natin kung sakaling ma-aresto na nga etong si Digong. Yan po ang pinakahihintay ng mga kababayan natin. Napakarami nang naglalabasan. Yun pong revelasyon na itong si Garma tungkol nga kay Digong na merong reward sa STEM na nangyari during the fake war on drugs na inilungsad ng dating administrasyon nga. Ito ay matapos ibunyag ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Retired Police Colonel Royena Garma na ginamit di umano ni Digong ang Davao model upang arestuhin at patayin ang mga sangkot sa illegal na droga na hindi dumaan sa due process. Yan. So, eto pala ay yung tinatawag na Davao model. Gusto niyang gawin sa buong Pilipinas. Naging matagumpay sa Davao. Ibig sabihin, ito'y tanggap ng taga Davao? Nangyari na naging normal ang patayan? Hindi kaya ito alam ng mga ordinaryong mamamayan dyan sa Davao? Or pwedeng alam, kaya lang kasi takot magsalita. Ay nakakaawa naman pala talaga ang mga taga Davao, dahil parang binigyan ng lisensya na itong si Digong ang mga kapulisan ng panahon ng war on drugs nga. Sabihin na natin kung yan ay ginawa rin sa Davao, fake naman talaga yung war on drugs na yan, kung binigyan ng pagkakataon, sige patayin nyo lahat ng pwede nyong mapatay para magkaroon kayo ng reward. No, ayan, binigyan ng lisensya para pumatay nga na itong damuhong ito, At kung ito ay gusto niya talagang gawin nga sa buong Pilipinas, sana kahit papano yung mga nakakaalam una pa lang ay umalma na. Tinolerate din ng mga katulad nga ni Garma, katulad ni Bongo, katulad ni Bato de la Rosas. Talagang damay dapat itong mga damuhong ito, Bukod kay Duterte, pinangalanan din ni Garma ang nooy Special Assistant to the President na si Bongo nga, nakabilang sa mga binibigyan ng update ng mga miyembro ng Special Task Force na nagpapatupad ng oplantukhang sa kanilang madugong kampanya laban sa droga nga. Yan yung sinasabi natin na kunwari talaga, pero ang punto nila ay para wala silang maging kompetensya sa kanilang negosyo sa droga. Galit ko na sa droga. Talagang ang dami niyo pang tinuro na mga totoong galit sa droga. Okay, yung pala ay galit kayo sa mga taong galit sa droga. Kaya ganyan ang ginawa niyo sa gobernador ng yung pinapatay na si Halili. At syempre yung dating SO official din. You see, ganyan ang ginawa na itong mga to. At kayo talaga ang may gana na sabihan si Kerwin Espinosa na nagmamalinis ngayon. Matagal na po kayo nagmamalinis, Digong, Bato, Bongo. So ngayon, panahon na para yung pagmamalinis nyo naman or yung karumihan nyo
at baho nyo ay lumabas sa publiko. Yan po, doon pa lang sa puntong yon, kahit papano nagkakaroon na tayo ng relief, dahil magigising na unti-unti ang mga kababayan natin.